Dahil napag-usapan na po natin ang mga karapatan at obligasyon ng agricultural tenants noon pong nakaraang videos. Pag-usapan naman po natin ngayon ang mga karapatan at obligasyon ninyo kapag isang agricultural landlord po kayo. Attorney G, ano ang mga karapatan ko kapag may tenant ako sa lupa ko? Una, overall land management. Although ang tenant po ang may karapatang mamahala sa pang-araw-araw na gawain sa lupa, katulad po ng paraan ng pagtatanim at pagsasaka, ang overall land management po ay mananatili sa mga kamay ng landlord niya. At kasama po sa mga karapatang ito ang pagpili kung ano po ang mga itatanim sa lupa, kung anong klaseng fertilizers ang gagamitin nila, at kung ano po ang sistema ng irigasyon na ipatutupad nila. At may karapatan po ang mga landlord na ito na bisitahin at inspeksyonin ang kanyang lupa upang alamin kung sumusunod ba o hindi ang kanyang tenant sa mga kautusan at sa usapan nila. At ang pangalawa, preferred lien on harvest. Ang landlord po ang nangunguna sa may mga karapatang batake ng mga ani ng kanyang lupa bilang kabayaran po sa renta kapag hindi po nakakabayad ng maayos ang tenant niya. At mangunguna rin po ang karapatang ito kahit isinanla po o binenta in advance ng nasabing tenant ang parte niya sa aanihin sa lupa. At may karapatan din po ang landlord na isanla in advance ang mga magiging parte niya sa anihan o ang babayarang renta sa kanya sa lupa. At ang pangatlo, tenant eviction. May karapatan po ang isang agricultural landlord na i-evict o paalisin po ang kanyang tenant sa kanyang lupa kapag may material breach po ito o kung hindi na po sumusunod ang tenant sa batas o sa usapan po nila. Halimbawa, kapag hindi na po ito nagbabayad ng renta sa lupa o kapag pinapabayaan na po nito o tuluyan na po nitong inabandona ang kanyang lupang sinasaka o kapag pinapasubko na po nito ang pagsasaka sa lupa sa ibang magsasaka. Bukas, pag-usapan naman po natin ang mga obligasyon ninyo kapag isang agricultural landlord po kayo. Chinit!